Meron ako ipapakitang video guys. Ngayon, tatanungin natin kung meron pa bang credibility ang ating batas, ang ating government, ang ating mga opisyal ngayon. Kayo na lang ang mag-determine kung meron pa bang credibility ang ating government ngayon. Kayo na lang ang mag-determine, kayo na lang ang humusga sa bidyong ito guys. Sa nagmamahalan na presyo ngayon, grabe ang sobrang mahal, hindi na makakain yung ating mga mahihirap na mga Pilipino. Tapos ganito pa yung makikita natin, wala ng credibility. Kawawa ang ating mga kababayan, kaya wag na nating ipagpatuloy ang ganitong uri, ang ganitong klaseng government. Gagawa na lang ng ikababango ng pangalan, hindi pa ginalingan. Aktingan 101, hindi umubra sa mga netizen online. Tila pinagtawanan lang ng maraming netizen ang ipinagmamalaki ng Marcos administration na 13 billion na entrapment ng shabu na nangyari sa Batangas City kung saan nakapaloob lamang sa isang van ang 2 toneladang shabu. Hindi na raw kapanipaniwala ang gintong eksena, mas lalo pang nabuking na scripted ang mga nasabing entrapment nang hindi makapagsalita ang pulis mismo na tila nakahuli raw sa nasabing van na may karga-kargang 95 kilos of shabu. Sapul rin sa kamera ang di muna'y pagbulong ng isang pulis na pinaniniwala ang ito raw ang mga script na sasabihin ng nasabing police officer na nakahuli sa nasabing van sa isang checkpoint sa Batangas. Huwag na nga raw nilang pag-aksayan pa ng panahon ang pagpapanggap na ito dahil wala ng Pilipinong maniniwala sa kanilang panggagago. Kapansin-pansin raw na tila pinangungunahan ni President Bongbong Marcos ang nasabing pulis na sila ring nag-promote matapos ang nasabing Batangas shabu entrapment. Narito ang isang nakakatawang video na nag-viral sa social media na hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen ang nasabing history-making ng Marcos administration na nahuli rin nila sa Batangas ang pinakamalaking shabu hall sa bansa. Narito panoorin ng full video. In question, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, sa police walang training para makaharap sa press. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa press. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, gaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganito malaking halaga po ng shabu po.